Humarap ang mga pulis sa isang lalaking taga-Florida na ganito ang suot. Inaresto ka na ngayon, ilapag mo ang mga gamit mo. Bantayan mo si Robbie, ilapag mo ang mga gamit mo. Ayos, huwag mong hawakan yan. Nagbibiro lang ba talaga ang lalaking ito o sumusobra na siya? Gusto mo bang makipag-usap sa iba? Kasi may ibang tao na kailangan lumapit at makipag-usap sa'yo. Gusto ko makausap ang hepe! Pakiusap! Hindi ang hepe ang makikipag-usap sa'yo. Isa pang sarhento ang makikipag-usap sa'yo. Pwede mo bang tingnan dito? Magkakaroon ng maliwanag na ilaw. Kamera yan para sa'yo, ayos ba? Pwede di ko bang tanggalin ito? Kailangan ko itong tanggalin para sa litrato. Mawawala rin yan sa'yo, kaya ngayon na o mamaya. Mamaya! Narito ang Inside the Crime mula sa Law and Crime. Ako, si Elizabeth Noon. Hindi mo kayang imbentuhin ang ganitong kwento. Ang payaso ay hindi papunta sa birthday party, nasa labas siya ng bar. At kung iniisip mong tinanggal niya ang pulang ilong sa mugshot, nagkakamali ka. Ika-24 ng Marso, 2025, Palm Bay, Florida. Ayon sa Palm Bay Police Department, alas 3:22 ng hapon sila ay nakatanggap ng di inaasahang tawag. Paano po ako makakatulong? Hi, ma'am. Ako po ay empleyado dito sa Sunshine Sushi sa Malabar Road, malapit sa I-95. May isang ginoo po kami na sa tingin ko kailangan ng tulong sa mental health. Hindi po ako bastos, pero hindi ko po sigurado kung may episode siya o ano. Pero nakasuot siya ng costume na payaso. Nagpalit po siya ng damit sa harap ng mga bintana namin, kaya kailangan ko magsuot ng mask. Sushi o Sunshine? Sunshine Sushi sa Malabar Road. May ilang customer na nagsasabing nandoon siya sa labas at inaabala sila pagpasok. Parang clown costume ni Ronald McDonald, parang iwan ko, makapuntahan niya sila. May hawak siyang parang iPad, hindi ko alam sa nakuha yun. Paikot-ikot siya. Sa tingin ko may pinagdadaanan siyang mental na episode. Nagbigay kami ng benefit of the doubt at di mo na pinansin, pero may mga customer na nagsabing paikot-ikot lang siya ron ngayon. Kasama niya dito, may dala siyang maliwanag na burden bisikleta na may mga gamit, backpack at iba pa nakasandal dito sa pwesto namin. Pasensya na! Ano pa ulit ang dala niya? May dala siyang maliwanag na verdeng bisikleta na may ilang backpack na may mga gamit niya. Nakapatong sa tabi ng gusaling ito kasama niya. Dumating ang mga pulis at agad na lang nakita ang payasong may pulang ilong at malalaking sapatos sa parking lot. Huwag kang aalis, Chris. Hindi ka pwedeng umalis. Kinilala ng mga pulis ang kamukha ni Ronald McDonald bilang Christopher Marlowe, na kilala rin daw sa palayaw na Wicked Jesus. Habang papalapit ang mga pulis, tila ayaw ni Christopher ng gulo. O baka gusto rin niya. Hindi ka pwedeng umalis. Inaresto na kita ngayon. Ilapag mo ang mga gamit mo. Rodney, ilapag mo, mag-ingat ka. Ilapag mo ang mga gamit mo. Huwag kang mag-isip! Huwag kang mag-isip! Ngayon! Tumihaya ka na ngayon! Tumihaya ka na ngayon! Tumihaya ka na ngayon! Ilang sandali pa, dumating pa ang mas maraming pulis at nakita ang payaso na nakikipagbuno sa isang pulis sa damuhan. Hindi. Bitawan mo ako! Wala akong sakit! Huwag kang magpalit, putani na! Tumagilid ka na ngayon. Tumagilid ka na ngayon. Tumagilid ka na ngayon. Oh, tumagilid ka na! Nakuha mo ang payaso! Hindi sila nagbibiro, mga bata! Nakuha kita. Pinalaki ko ang dalawang magagandang anak na babae. Mas mabuting umupo ka at tumayo kung saan ako pupunta, sa lintik na bahay. Hindi kita pinagkakatiwalaan. Wala akong pakialam kung ikaw si Damian Lillard. Hindi mo ako mapagkakatiwalaan. Maniwala ka, galing ako, taga kung saan lang. Oo, kaya natin. Hindi pa ako handa. Ikaw, ito ay isang kasiyahan. Umupo ka ng tuwid. Hayaan mo na ako ngayon. Wala na akong tama. Kaya, umupo na tayo ng tuwid. Hawakan! Isa. Bola! Talunin ang tinatawag itong talento! Sige, gusto ko lang lumabas at kunin ka ng ilang. Handa ka na bang lumabas? Sige! O, tumayo ka nga. O, halika dito. Hinila niya ako papunta sa kotse. Ate! Hey, tara na! Oo. Dito ka lang muna. Pack yourself. Gino! Tumalikod ka. Ang telepono ng taong ito ay nariyan pa rin. Anong meron mga engot? Patingin nga.
Isa itong suspect. Sa parusa! Mga putangin lang yan, matanga talaga! Mukha kang payaso. Oo nga, gago. Payaso talaga ako, tanga. Matagal na akong payaso. Mula pa nung lumaki akong Baptist sa Bay Saint. Magkaiba ang Juggalo at Payaso. Hindi kami magkaiba. Nag-evolve na ang mga Juggalos. Ang mga Juggalos, sa noon pa. Sige, parte ba ito ng Team Clown Posse? Oo. Kailangan mong mag-click. Hindi sila nang mamolistiya ng bata. Naiintindihan kita. Pinalaki ko ang dalawa kong magagandang anak na babae. Mas mabuti pang umupo o tumayo ka lang dyan. Alis na ako. Alis na ako. Wala akong tiwala sa'yo. Wala akong pakialam kung ikaw si Damian Lillard. Hindi mo ako mapagkakatiwalaan. Maniwala ka. Galing ako sa kung saan-saan lang. Oo, kaya natin. Ito. May isa ka pang damit? Ilan? Ayon sa incident report, inaresto si Chris dahil sa trespassing. Sabi sa report, naging agresibo siya at nagmumura sa mga pulis. Sinisigaw na, hindi ako nanta-trespass. Babalik ako. Pakyu kayong lahat. Napatuloy pa, aniya. Sinubukan ni Opisyal Presley detenahin si Christopher, pero pumiglas ito at nanlaban. Ginawang kamao ni Christopher ang kamay, pumuwesto na parang lalaban, at tinangkang suntukin si Opisyal Presley. Gumamit si Opisyal Presley ng leg sweep takedown para mapatigil at maposasan si Christopher. Lumapit ang mga opisyal sa katabing bar para kausapin ang mga saksi. Ayon sa ilang saksi, hindi naman daw siya karaniwang nanggugulo, pero iba raw siya ngayong araw. May narinig ka bang pag-uusap sa pagitan ng opisyal at ng suspect? Pero alam mo, tumayo siya dito ng halos kalahating oras. Paulit-ulit niyang sinasabi na 3 buwan pa lang siyang nakakalaya. Ano ibig mo sabihin doon? Ganyan lang, ayun na. Tapos may isang binatang lumabas mula sa sasakyan na yon at nadaanan siya. Sige, ayos lang siya. Uy. Gusto mo ba makita ang kamerang yon? Gumagana ba ito? O kung meron man, Kung may mga saksi sa loob, may bumangga sa camera at sinagi rin ang tao natin. Oo, tinan mo, may nakabangga talaga dito. Kaya kailangan natin itong ayusin. at dino mismo nangyari ang lahat. Oo, kaya may kumuha ng walis o kung anuman at naitulak pataas ang camera. Napansinan namin ito, kamakailan lang. Siguro lasing ang gumawa nun. Oo, tama, matangkad. Pero sa kasamaang palad, ganun nga. Tungkol. Oras. Oo, kaya kailangan natin ibaba ulit. May audio ba ito o wala? Sige, ayos lang yan. Sino kaya ang posibleng nakasaksi nito? Pwede kang matanong, Kung sino man ang gusto mong kausapin. Siyempre, kumusta ka? Mayroon bang sino man ang saksi na gustong makipag-usap sa kanila? Hi. Pinanood nila yon. Maligayang parating. Gusto ng lahat na maging ganoon. Sino ang nakakita ng pinakamalinaw? Teo. Ayan na. Sasabihin ko sana na ako nga, oo. Yung mga babaeng yon ang hinanap ko nung nagsimula ako. Oo, gets ko. Naranasan mo na ba? Hindi ko naranasan yon. Nakilala mo na ba si Christopher dati? Hindi pa. Ooh. Parang siya yung lalaking naghihintay sa I-95 para sundiin ka. Tinitingnan tumayon ang mga kamay ng mga pulis. Alan Dune? Ano na naman ang ginawa mo? Ipapaalam ko sa kanya. Magugustuhan niya yon. Gusto mo yon? Hindi, may tama siya. Oo. Karaniwan kung gusto, hindi siya ganon. Oh, hindi maganda araw niya ngayon. Alam ko, pero oo. Si Christopher ang clown ng Palm Bay. Oo nga. Ano siya ng palm? Clown. Karaniwan, hindi siya nagpapasakit ng ulo. Pero ngayon, may kakaiba siyang ginagawa. Ooh. Kaya kayong dalawa ay nakaupo dito. Ito, kinausap niya ang sarili at parang nababaliw. Naging magulo siya at pinatumba siya nito. Nang sinabi mong magulo, anong ginawa niya? Kaya anong sabihin ko kung sino yon? Oo. Nandyan lang siya. Hi! Diyan, wala siya. Hype check. Oo. Kung ano-ano lang ang sinasabi niya kanina. At 3 buwan pa lang akong nakalabas at nakuha ko na ang pangit. Kahit ano pa, nababaliw na siya. Kabaliwan! Kaya alam mo na, oo. Hindi rin masama itong lalaking ito. Ano, kaya kapag nababaliw siya, anong ginagawa niya? Pwede mo bang ilarawan paano siya tumayo o ano pa? Kausap lang niya sarili niya buong oras. Hindi siya mapakali. Sigaw lang ng sigaw, nagsasalita ng malakas. Oo, sobrang lakas magsalita. May pinakita ba siyang sandata o iba pa?
Iyak na isang issue sa kalusugan ng pag-iisip ito. Sinusubukan kong matiyak kung kinakausap niya ang sarili niya or baka may kausap siya sa cellphone. At ako, alam mo yon, ayokong tumingin sa kanya kasi ayokong makatawag ng pansin. Pero wala akong makita, pero mukhang may cellphone niya siya. Pero talagang parang wala siya sa sarili buong oras na nandun siya. May ginawa ba siyang agresibong kilos or katulad nito? Hindi, nang dumating lang ang mga pulis at dinakma siya. Sige. Pagkatapos, nahuli siya ng isa at sumugod yung isa pa. Taser. Taser. Hindi. Minsan, mas madali ng physical na awatin sila kasi di mo alam kung anong suot nila or kung ano pa. Kaya oo, circles of care. Heto na tayo. Hindi, nag-aalburuto lang siya. Sasabihin ka na nag-alburuto. Wala. Sige. Sasabihin ko na nag-aalburuto siya. Alam ko. Wala siya dito. Sige. Ano nangyari nang lapitan siya ng opisyal? Naging agresibo siya sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Nilapitan siya ng lalaki ng agresibo, sinubukan siyang hawakan, tapos natumba siya. At doon na may isa kong taong tumakbo papunta para tulungan siya. Kaya nung nilapitan siya ng mga pulis para pisikal na awatin, Agresibo siya. sinubukan niya sunggaban ng pulis. Sige. Sige. Alright, free shot to. Oo naman, salamat. Ma'am, sige. Dinala si Christopher sa Palm Bay Police Department at habang binabiyahe, patuloy siyang nagwawala at nagmumura. Suot pa rin ang clown na kasuotan at ilong. Kaya, sa madaling salita, Wala akong nakitang sugat, pero hindi ibig sabihin na hindi niya itatanong anong puwersa ang ginamit. Anong klaseng puwersa ang ginamit? isipin mo na lang na takedown yun. Dumating ako pagkatapos. Ibang tao ang dapat tanungin dyan. Walang taser. Siguro takedown lang kasi maliit din si Josh. Hindi ko talaga alam. Kinailangan talaga siyang buhatin at ilahin dahil ayaw niya maglakad. Tingnan natin kung pipikturan natin siya. Sa palagay ko, gusto yun ni Josh. Litrato, oo. Inaayos ang. Kung hindi ka sila na, sinabi na sana nila na. Sinabi niyang hindi. Dalhin mo siya agad sa kulungan, wala namang dahilan. Alam mo na mangyayari yan. Hindi na siya nakipag-cooperate sa sasakyan. Handa ka na? Sige. Handa ka na ba? Sige. Ilagay mo na. Sige, tanungin natin. Siya muna kasi sasabihin niya ano bang nangyayari at maging ako eh. Nasa panganib, hindi ko gagawin yan. Kung ayaw niya maglakad, ayaw niya maglakad. Hindi ko gagawin. Kung ayaw niyang kusang bumaba sa kotse na ito, uupo siya sa kotse ko. Hindi ito exception. Gagawa ko ng papeles at makukulong siya. Saglit lang. Kaya siya ay lumalapit ng kusa. Asan siya na kumakalabog siya? Lumayas ka rito! Hindi ba pwedeng makausap ang hepe? Ano to? Ganito ang mangyayari. Nandun ka kasama ang sarhento na supervisor ko. Yung lalaking may puting buhok. Tama, ano ba sinasabi mo? Hindi yung matangkad na lalaki, kundi yung mas pandak. Kamusta? Yung mas matanda, mas pandak na lalaki na may puting buhok. Nakausap ko siya! Isa siyang sarhento, oo. Kaya... Pero ito ba ay ulat ng pulis tungkol sa Brevard para sa pakikipagdalik? Sandali lang. Kaya ano ang mangyayari ngayon? At gusto ko ng buong kooperasyon mo, okay? Ang mangyayari ngayon ay tatanggalin ko ang seatbelt na ito. Maglalakad tayo ng kusa, papasok sa pintong ito. Itutuloy namin ang pag-book sa'yo, tama? Pagkatapos nun, kukunan ka ng litrato. At pagkatapos, ilalagay ka namin sa selda. Kaya kapag inilagay ka namin sa selda, sandali lang. Pansamantala lang ang lugar na yon. Ilalabas ka rin pagkatapos. Ihahatid ka namin papunta sa kulungan. Kaya. Anyo? Parang hanggang dito na lang. Gusto mo bang makipag-usap sa iba? May ibang tao na kailangan makausap ka. Kailangan ko makipag-usap sa hepe ng pulisya. Hindi ang hepe, kundi isang sarhentong acting tenyente ang makakausap mo. Ayos ba? Sa tingin ko, kailangan nating... Hindi! Pansamantalang pumalit siya sa tenyente, nakabakasyon ngayon. Kaya veterano sarhento siya na matagal na rito. May degree ba siya? Siya ang supervisor ko, sarhento. May degree ba siya sa psikolohiya para sa mga tulad ko? Inakala ko, Alam mo, hindi ako komportable sa mga taong naka-Amerikana. Kaya, gusto mo bang makipag-usap sa taong darating dito? dadalhin niya na lang ako sa mental health. Hindi, mas gumana yon. Mas gumana talaga. Maganda yung usapan na yon. Pwede mo siyang tanungin tungkol doon. Sige, pwede na yon. Gusto mo bang makipag-usap sa kanya? Oo, pero gusto ko munang makalabas sa sasakyan na to. Sige, ilalabas ka namin sa sasakyan tapos ilalagay ka sa selda. Kapag nagumpisa kang magwala, hindi magiging maganda ang kalalabasan dahil hindi mo na makakausap ang taong yon. At gagawin na lang namin kung ano ang dapat namin gawin, okay?
Kaya kailangan ko ang buong kooperasyon mo. At sabihin mong dalhin mo ako sa kulungan. Pwede mo ba akong dalhin sa circles? Hindi ko sinasabi yan sa'yo. Pwede ba? Bakit? Uulitin ko, kakausapin mo na naman siya. Hindi ako upo rito at makikipagtalo sa'yo tungkol dito. Sinasabi ko lang ang mangyayari. Sinasabihan mo akong gawin ito at... Sinasabi ko sa'yo, A hanggang D, Z. Dalhin mo na! Ilaban mo! May iniiwan tayong bahagi! Makikipagtulungan ka ba? Sinusubuan kong kumbinsihin kang tuluman ako. Kailangan mo. Inahawakan ko lang ito para di ka matumba at mabago kang mukha mo. Ay, ka ba, Vazo Kyaz? Kakamukha lo. Kaysa Kung sakaling matumba ka dito. taong 2012 na ito. 2012. At ngayon, may helmet na ako. Ako'y. Magdadala ako ng bulaklak dito, alam mo na. 2012 na. At ngayon, alam ko na. May helmet na ako. Bakit mo pa ulit-ulit tinatanong? Dahil wala siya sa tabi mo. Habang kinukuhanan ng litrato para sa booking si Chris, tinawag niya ang sarili niyang Wicked Jesus at gustong ito nang itawag sa kanya ng mga opisyal. Ano ulit yon? Jesus ba? Sige, dito ka titingin. Hindi? Huwag kitang tawagin. Tumingin ka! Hindi mo na ginagamit ang legal mong pangalan. Ano ulit yun? Siraulong Jesus? Wicked. Ano nga ulit, Wicked Jesus? Pwede mo bang tingnan dito? Magkakaroon ng maliwanag na ilaw. Camera yan para sa'yo. Ayos ba? Pwede di ko na ba itong tanggalin? Kailangan ko itong tanggalin para sa litrato. Hindi! Mawawala rin yan sa'yo, kaya ikaw ang magdesisyon kung kailan. Mamaya. Sige, kunin mo na lang ang litrato. Gusto ko rin naman na makita ito sa Google. Sige, pero hindi ito mapupunta sa Google. Sinasabi ko sa mga jugalos na magdala ng set doon, sumabay kay Darrell. Yung babae, pinag-uusapan ng TikTok, Facebook, Instagram at iba pang social media. Pwede ka namang umupo dyan at tingnan-tingnan ako kahit papaano. Sigurado ako makakasama ko yung juggalo kong tropa na dapat ay kasama ko bago pa kayo umupo dyan at subukan pumasok ng walang paalam. Dala pa yung ari-ariya na yon at sabihing huliin yung pinakamagaling na tao, may police report pa. Hindi ko alam. Sukatan ng ari-ariyan o hindi. Pero nitong, hindi ko nilalagay ang bird ride sa sasakyan. Mabigat na krimen yon. Trespassing yon. Maliban na lang kung mapatunayan ko sa kanila gamit ang kasinungalingan at posas. Gusto ko na ako ang pusasan. Hindi mo na kailangan sabihin. Pulis ako. Sige. Gino Marlo! Babalik tayo sa kotse, sige? Hindi namin nakuha ang booking photo ni Chris na may maliwanag na pulang ilong. Ito lang ang nakuha namin. Huwag mag-alala. May oras pa tayo at alam ko may oras ka pa. Sandali lang. Hilahin mo ulit palabas. Carlos, sandali lang. Kailangan kong hilahin palabas ang seatbelt para may kabit ulit ang seatbelt mo. Wala akong parehong nagawa agad. Ikinakabit ko ulit ang seatbelt mo kasi kotse ko to at ayokong mapahamak ka, okay? Alam kong hindi yun mangyayari. Alam ko pero. Gusto ko ng sarili ko at sariling bahay. Gusto kong tumira doon. Meron akong ikaw. Si Jenny, ay wala ni isang F. Wala. Ano? Magagawa mo yan. Wala silang mental health. Yung totoong mental health. Para ito sa minimum. Sige, ayos lang. Bukas lang ang pinto, please. Nandyan si Bam. Ano? Para saan? Ano? Spray. May serbisyo ba kayo dito? Wala po, sir. Sayang. May water dispenser sa selda pero ayaw mong pumasok. Pagod na akong uminom ng tubig. Pampalamig lang naman yun. Oo, gets kita. At sinabi nila na hindi naman daw problema yon. Sige na, ibababa ko ang bintana para sa'yo. Oy, Ginong Marlo. Oh, pasensya na, Wicked Jesus. Wicked Jesus. Oo, kaya ang mangyayari ngayon ay sasabihin ko sa'yo, ilalahad ko lahat sa'yo para walang hindi pagkakaintindihan. Ayos ba? Nandito ako sa loob. Hindi ko sinasabing ikaw yon. Gusto ko lang malaman mo kaya sinasabi ko ito. Yung taong binanggit ko nakakausap sa'yo, paparating na ngayon. Kaya basta't hindi ka sisigaw sa bintana ko, iiwan kong bahagyang bukas ito. Bakit? Dahil hindi ko kaya. Hindi nila ako pinapayagan para itong child locks. Kaya sa madaling salita, ganito ang punto ko ngayon. Kapag sisigaw ka at magpapatuloy ka sa pagsigaw, at hindi ko naman sinasabing malakas kang sumigaw, itaas ko ulit ang bintana. Pwede kang makipag-usap, naririnig kita. Uy, pwede ka ba magsalita? Konting rap? Sige, ako na. May talento to, shit. Ako.
Natupad ang hiling ng nagpakilalang si Wicked Jesus na makinig ng rap music habang dinadala siya sa Brevard County Jail. Batay sa record ng Brevard County Court, noong Nobyembre 2025 si Christopher ay ibinaneklarang walang kakayahang humarap sa paglilitis. May nakatakda siyang pagdinig ukol sa kalagayan ng kanyang kalusugang pangkaisipan ngayong Oktubre. Salamat sa pagsama sa Inside the Crime. Ako si Elizabeth Nolner. Kita-kits ulit sa Lunes para sa bagong kaso.